Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang araw po, Panginoon. Nagpupuri kami at nagpapasalamat sa lahat ng biyaya na aming tinatanggap araw-araw. Muli, Panginoon, tanggapin mo ang aming pasasalamat, ang aming papuri sapagkat kami ay muling makikiisa sa banal na Eucharistia ng linggong ito upang ikaw ay aming pakinggan at tanggapin. Nawa, Panginoon, manahan ka sa amin at patuloy kaming kumilala sa pamamagitan ng aming pananampalataya na ikaw ang aming Diyos, ikaw ang kaibig-ibig na aming Panginoon at tunay nagmamahal sa amin. Hinihiling namin ito, Ama, kasama ng iyong anak na si Jesus at ng banal na Espiritu, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Muli ang ebanghelyo natin ay nagbibigay ng pagpapaalala sa ating lahat kung paano tayo binibigyan ng Diyos ng pagkakataon na siya ay mas makilala pa at maging malalim ang ating kaugnayan sa Kanya. Kung mapapansin po natin ang ebanghelyo natin ngayon, ay pwede natin sabihin karugtong ng ebanghelyo nung nakaraang linggo. Matapos na si Jesus ay magpakain, gumawa ng himala, pakainin ang maaring higit pa sa 5,000 tao at may mga natira, ika nga ng 12 tiklis na natira sa mga pagkain na kanyang ibinahagi. Sila ay pagod na pagod kasama ang mga apostol. Siya ay pagod at nais na pumunta sa isang ilang upang mamahinga at marahil ay manalangin. Subalit napansin ni Jesus at napakaraming sumusunod sa kanya. Napakaraming mga tao ang naghihintay pang muli na siya ay makaugnay. Kung kaya sinabi niya sa mga taong ito, nangangaral siya at sinabi niya, kayo ay sumusunod sa akin dahil na kayo ay nabibigyan ko ng pagkain at kayo ay nabubusog sa mga pagkain na aking binabahagi. Subalit hindi kayo sumusunod dahil sa mga salita o dahil sa wika o mga aral na aking ibinibigay. Sapagkat si Jesus ay nagpapahayag ng ganitong pangangaral sapagkat nakikita niya at nararamdaman niya ang kalooban ng mga tao. Masisisi ba natin ang mga tao noon ng panahon? Palagay ko hindi naman, sapagkat ang mga yan, karamihan ng sumusunod kay Kristo ay yung mga wala, yung mahihirap, yung aba. At nakikita nila na si Jesus ay gumagawa ng himala, nagpaparami ng mga tinapay at isda. Maaring natural lamang na sila ay sumunod sapagkat nais nilang magkaroon pa upang baunin nila pauwi. Subalit, nami-miss out nila yung tunay na dahilan kung bakit si Jesus ay nagbibigay ng ganitong mga himala para sa kanilang lahat. Ito ay isang halimbawa na ipinakikita ng Diyos na ang tao ay hindi lamang dapat nabubuhay sa tinapay na kung saan tinapay at tubig o alak na pagkatapos makakain o mabusog ay magugutom muli. Subalit ito ay isang pagpapasinaya, mga minamahal kong mga kaibigan, na si Kristo sa bandang huli ay magiging tinapay at alak, katawan at dugo na ibibigay sa atin upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan ay isang pagpapatibay kung paanong unti-unti na binubuksan ng ating Panginoon ang ating isipan, ang ating mga mata, ang pagpapalalim ng ating pananampalataya at nang sa gayon ang sino mang tumanggap ng tinapay, alak o katawan at dugo na ibinibigay ng Diyos ay hindi na po muling mamamatay at mabubulid sa pagkakasala, sa halip ay magkakaroon po ng buhay na walang hanggan. Ito ay binibigay sa atin ng ating Panginoon upang mas makita natin ang lawak at lalim kung hanggang saan ang kaya ng Diyos at gaano kalawak ang kaya ng Diyos na ibigay sa atin para lamang tayo ay makinig, manampalataya at sampalatayanan ang kanyang mga banal na salita. Hindi niyo po ba napapansin?
Ang banal na Eucharistia ay binubuo ng dalawang mahalagang bahagi, liturhiya ng kanyang salita at liturhiya ng Eucharistia, yung kanyang banal na katawan at dugo. Hindi kailanman magiging buo ang banal na Eucharistia kung wala ang banal na salita, sapagkat ganun din ang ating Panginoon, ibinibigay niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang pangangaral ng banal na salita ng Diyos, banal na kabutihan na ibinibigay ng Ama sa kanya at ibinabahagi na ang mismong kanyang katawan at dugo ay binabahagi sa dulo nito upang ang sinumang kumikilala sa Diyos at nakikinig sa kanyang mga sinasabi, sa kanyang winiwika, ay magkakaroon ng mas malalim na ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa pagtanggap ng kanyang katawan at dugo sa banal na Eucharistia na kanyang ipinagdiriwang at ibinabahagi sa ating lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, ito ay paanyayang muli sa ating lahat na bigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon na pagnilayan. Bigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon na ang buhay natin dito sa mundo ay hindi dapat magtapos lamang sa pagnanais o sa pagnanasa ng mga bagay na nakapagbibigay kasiyahan sa atin, subalit ito ay nakakaroon ng katapusan dito sa mundo at ito tayo ay maghahanap muli at hahanap at nais pa rin nating makamit ang pang mga bagay dahil ito ay may katapusan at humahanap tayo ng mas panibago pa para sa ating kasiyahan o para tayo ay makontento sa buhay na ating kinalalagyan. Sa halip, ito ay isang hamon, mga minamahal kong mga kaibigan, na ang katawan at dugo ni Jesus bilang pagkain ng buhay ay dapat natin asamin na may mas malalim pa, may mas malawak pa, at mas may bagay pa o malaking pagkakataon pa na maibabahagi natin at makikita natin ang pakikipag-isa ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng tinapay na kanyang ibibigay na tayo ay hindi na kailanman maghahanap pa at tayo ay kailanman ay hindi na mawawalan pa kung tatanggapin natin ng Diyos ang kanyang banal na salita at ng kanyang ah, katawan at dugo sa pamamagitan ng pagdiriwang ng banal na Eucharistia, ang ating pakikiisa, tayo ay hindi na magugutom muli. Magugutom sa paraan na hindi lamang pisikal, kundi hindi na magkakaroon ng kakulungan ang ating kaluluwa, ang ating pagnanais na makaugnayan ng Diyos ay magkakaroon ng kapunuan kapag tayo ay simulan nating maniwala, manalig at manampalataya sa Panginoon. Lagi po nating tatandaan, mawawalan po ng saysay ang paghihirap, kamatayan ni Jesus, ang kanyang pag-aalay ng kanyang sarili doon sa huling hapunan na siyang ginaganap ng mga kaparian, ng obispo, tuwing tayo ay may pagdiriwang ng banal na Eucharistia. Ito ay mawawalan ng saysay kung hindi natin pananaligan at iintindihin, uunawain at isa sa puso ang kanyang banal na salita na siyang nagpapasinaya sa atin upang magkaroon tayo ng mas malalim na ugnayan sa ating Panginoon. Kaya po mga minamahal ko mga kaibigan, samahan niyo po ako na pagnilayan at ipanalangin natin sa ating Panginoon na wag sanang magtapos ang ating pagnanais, ang ating pagnanasa sa mga bagay na nagdudulot sa atin ng panandaliang kasiyahan. Sa halip ay abutin din natin ang mga bagay na magbibigay sa atin ng mas malalim na ugnayan sa Panginoon at makakamtan natin ang buhay na walang hanggan. Lagi po nating tatandaan ang salita ng Diyos kung kaya't siya ay nabuhay sa mundo, ibinabahagi sa atin hindi lamang para pakinggan, hindi lamang para memoryahin, kundi para isabuhay, ibahagi at maging halimbawa sa iba. At ang kanyang banal na katawan at dugo sa pamamagitan ng sakramento ng Eucharistia ay ibinibigay sa atin upang hindi lamang maging pagkain ng ating katawan, kundi maging pagkain din ng ating kaluluwa. Sana po ito ay isang pagkakataon na bigyan din natin po ng focus
yung nanais ng Diyos, ang kanyang banal na salita, ang kanyang banal na Eucharistia. Hindi lamang yung mga pagkain o mga bagay na ating tinatamasa at ating pinapangarap na hindi naman natin madadala pagdating sa buhay na walang hanggan. Pagdating na tayo ay tawagin ng Diyos, ito ay iwanan natin. Subalit ang pagtanggap natin ng kanyang banal na salita, ang kanyang pagsasabuhay, ang ating pagsasabuhay sa kanyang banal na salita at ang banal na Eucharistia, ang siyang baon natin, baon ng ating kaluluwa pagdating sa tinatawag na pagharap natin sa Panginoon. Ito ang magiging matibay na ating ugnayan sa ating Panginoong Yesus. Kaya po mga minamahal ko mga kaibigan, sana ay maunawaan natin yung sinabi ni Jesus. Huwag lamang tayong sumunod sa Kanya dahil tayo ay nakakatanggap ng mga biyaya na ating pinagdarasal, ng mga biyaya na mga kasagutan sa ating mga tanong na ating hinihingi upang umunlad, yumabong at lumago ang ating buhay dito sa mundo. Sana po hindi lang yon at hindi lamang doon nagtatapos ang ating ugnayan sa Panginoon. Sa halip ay mas palalimin po natin sa pamamagitan ng ating pag-unawa, pakikinig, sa pamamagitan ng ating pagsasaliksik kung ano ang nais iparating ng Diyos sa atin sa kanyang banal na salita upang maibahagi natin sa iba at patuloy tayong yumabong. Patuloy po tayong lumago, mga minamahal kong mga kaibigan, sa araw-araw o sa bawat linggo na pagtanggap natin ng banal na Eucharistia, ng kanyang katawan at dugo. Ang kabutihan sana, ang pag-ibig ng Diyos, ang pagpapatawad ng Panginoon, ang pagpaparaya ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pagmamahal sa ating lahat. At kapag tinanggap natin siya sa pamamagitan ng banal na Eucharistia, ay maibahagi natin ang pagpapatawad, maibahagi natin ang pagpaparaya, maibahagi natin ang pag-unawa at pagmamahal na ipinagkakaloob ng Diyos sa atin. Sapagkat hindi lamang tayo dapat umaasa at tumatanggap sa mga bagay na may kabuluhan at ngunit mawawala sa mundo. Sa halip, tayo ay umasa sa mga bagay na may kabuluhan at may malalim na pag-uugnay sa Panginoon sa paraan ng pakikinig, pagsasabuhay po ng kanyang banal na salita at pagtanggap sa banal na Eucharistia. Pagpalain po tayong lahat, mga minamahal kong mga kaibigan. Sa ngalan ng Ama, Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, salamat po. Salamat sa lahat ng biyaya na aming tinatanggap. Patuloy mo kaming gabayan, Panginoon, at patuloy sana kaming makaranas ng inspirasyon ng banal na Espiritu upang maisabuhay namin, Panginoon, ang lahat ng iyong binabahagi sa amin, ang iyong wika, ang iyong salita, at sa bawat pagtanggap namin ng iyong katawan at dugo sa banal na Eucharistia, kami nawa, Panginoon, ay maging halimbawa at maging at sinasalamin namin, Panginoon, ang buhay pagpapatawad, buhay pagmamahal, buhay pag-ibig, buhay pangunawa, kagaya ng patuloy na ibinabahagi mo sa amin sa tuwing kami ay tumatanggap ng banal na sakramento na mula sa iyo. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.